Po at happy midweek sa lahat. Minabuti ko po na umaga mag-record ngayon upang makita nyo ang kagandahan ng nature dito sa aking likuran. Ngayong araw na ito, tayo po muli ay magbabasa sa Genesis Kapitulo 18 at makikita natin kung ano ang kamangha-manghang ipapangako ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang asawa kung papaano sila mag-istima ng mga bisita. Pero bago natin simulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa kalahatin sa linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatnubayan, pinahiram buhay at kalakasan, pinagkatiwalaan sa mga bagay-bagay na aming tinatangkilik. Patawaran din po sa ninyo kami sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang naman. At sa lahat ng hindi nyo naibigan sa amin, humihingi po kami ng tawad. Sa gabi pong ito, sa aming pagbabasa sa banal na aklat, ay pakisamahan nawa kami ng inyong banal na espiritu upang ito po ay maunawaan namin at ma-enjoy namin ang aming babasahin sapagkat makikita namin ang inyong kamangha-manghang mga pangako kay Abraham at sa kanyang asawa si Sarah. At makikita din namin kung paano sila mag-estima ng mga bisita na hindi nila kilala. Salamat po sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Pagpalain naman po nyo ang bawat isa sa amin. Gayon din po ang aming manonood at makikinig sa gabing ito o sa umagang ito. At maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nasanay po kasi ako na laging gabi. Okay, at po simulan na ang ating pagbabasa sa aklat ng Genesis. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa Genesis. Genesis 18:1 hanggang 33. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya sa malapit sa malalaking puno ng Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubog sa kanila. Lumukod siya sa kanilang bilang paggalang. Sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo, makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Nakikita po natin dito ang hospitality ni Abraham. Hindi niya kilala itong mga tao na to, pero gusto niya na makapagpahinga sila. Noong araw kasi, alam naman natin na ang daan ay hindi sementado, hindi asfaltado, kundi rough road kung tawagin, buhangin, maalikabok. Kaya pag ikaw ay naghugas ng paa, ito'y nakakaginhawa. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagala ko pong paglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinasabi mo. Siguro dito po nagmana ang ating mga Pilipinong kababayan na sa kanilang pagiging hospitable, yung ugaling hospitality, na inaasikaso ang bisita. Ito ang kagandahan kay Abraham ay hindi niya ito kamag-anak, hindi niya ito kaibigan, pero nagpapatuloy siya sa kanyang tahanan. Siguro noon ay hindi na pa uso ang masasamang loob at alam ni Abraham, may tiwala siya na siya ay ginagabayan ng Panginoon. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda ni Sarah. Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matatabang guya at pinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Ang galing na po. Nagpakatay pa ng isang bakang bata. Aba, kung sa panahon ngayon ay may kamahalan yon. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim po ng kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin niya ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon. At magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda
na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sarah. Sa pagkakaalam ko po, si Sarah noon ay 90 years old na at si Abraham ay 100 na. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip, sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak na kami? Ang sinasabi po nito ni Sarah ay hindi na siya nagkakaroon ng mens o buwan ng dalaw. Nga naman, wala na siyang gana. At alam niya si Abraham ay matanda na, ay wala na rin sigla. Pero may pangako ang Panginoon. Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah at nagsasabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? Si Sarah po ay natawa. Marahil iniisip niya na sa tanda kong ito ay magkakaanak pa ba ako? Noon ay 90 years old siya. Sa panahon ngayon siya, pag ikaw ay nabuntis sa edad na sabihin mo ng 50 ay medyo malaking question mark na para sa ibang makakakita. Pero ang sabi nga ay walang imposible sa Diyos. Sa 14, may bagay po ba na hindi magagawa ang Panginoon? Yun. Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Natakot si Sarah, kaya nagsinungaling siya. Sinabi, hindi po ako tumatawa, pero sinabi ng Panginoon, tumawa ka. Hindi ka makakapagsinungaling sa Diyos. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang lahi niya sa hinaharap. Sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganung paraan matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pumunta ako roon para malaman kung totoo o hindi ang mga daing ng tao roon. Lumakad agad ang dalawang lalaking papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng makasalanan? Ang 64 rito ay talagang gubunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomora dahil sa sobrang kalupitan, sa sobrang kasalaulaan, kawalang hiyaan ng mga tao ron. Kung mayroon pong 50 o 50 matuwid sa lungsod na yan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po panipaniwala na lilipulin niyo ang mga matuwid kasama ng makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo niyo sa kanila. Kayo po ang humatol sa buong mundo. Hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, kung may makikita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Talagang mahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas ng loob ng pakipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng 5? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 45, 5 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Muling nagsalita si Abraham, kung 40 lang po ang matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod alang-alang lamang sa 40 matuwid. Kasi yung paghatol sa Sodom ay para sa masasama. Kung may nakatira dong matutuwid, ay mahal ng Diyos yun. Hindi niya pababayaang madamay ito. Muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil nagtatanong pa po ako.
ano po kaya kung may 30 lang ang taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 taong matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na makipag-usap sa inyo. Parang nakikipag-bargain si Abraham kasi inaalala niya na siguradong merong matuwid doon, hindi mawawala. Kaya lang hindi niya sigurado kung ganun nga ang bilang. Ano po kaya kung may 20 lamang na taong matuwid? Sumagot ng Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod, alang-alang sa 20 matuwid. Napakabait ng Panginoon po. Muli nagsalita si Abraham, Panginoon, halimbawa po sana huwag kayong magagalit kung sa huling tanong na po ito, halimbawa 10 na lang po ang makikita niyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10. Pagkatapos silang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Napakaganda po. Hanggang sa 10, hindi niya pa rin lilipulin. Sa susunod pong kapitulo sa ating pagbabasa sa araw ng Biyernes ay tignan nyo kung ano ang susunod na kabanata. Kita po ninyo kung paano mangako ang Panginoon, paano mag-estima si Abraham sa kanyang bisita na nagpakatay pa ng isang malusog na baka, nagpamasa pa ng tinapay, at habang hinihintay ang pagkain, sila po ay nagpika-pika kung tawagin. Ay napakagandang halimbawa. Salamat po sa pagbabasa, sa pagsama niyo sa akin sa pagbabasa. Bago sa pagtatapos po, tayo po ay manalangin ulit. Naman Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na ito sa pagbabasa ng aklat ng Henesis. At sana po ay pakisamahan pa po kami muli sa darating pa pong bagong kalahating sanlinggo na aming tatahakin hanggang sa dumating ang araw ng Sabat. Tinatagubilin din po namin sa inyo, Ama, na si Brother Winnie Lazaro sa kanyang kalagayan ngayon sa ospital. Kayo po ang nakakaalam, kayo po ang nakababatid sapagkat kayo po ang may akda ng aming katawan. Hinihiling po namin sana na siya po ay gumaling na ayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo. At sana ay patuloy niyo ako samahan sa makalawa sa araw ng Biyernes, sa araw ng Sabat. Muli po, ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek sa lahat.